no, ngayon na pala yung pasahan nito. Hindi pa ako nakakagawa. Ano nga ulit yung e-commerce? Ito, baka pwede to. Ano ba yan? Nakakatamad naman to. Sige na nga, mamaya na to. Sa TikTok muna ako. Oh, check out nyo na yan mga madam. Last 10 pieces na lang tayo dito oh. Check out the yellow basket na yan mga madam. Okay, mga sis. 2 minutes na lang po at babalik na to from discounted price to regular price. Kaya mga sis, bilisan nyo na ang pagbili at mag-check out na kayo sa yellow basket. Okay, yours na to sis. Paki-screenshot 1, 2, 3, 3, 2, 1. Okay, next item naman tayo. Swipe right lang guys para mapunta sa profile ko and makita yung product reviews and check out yun na yan kasi baka mamaya sold out na namin to. Sandali. Litong-lito na ako. Bakit ba ang daming nagbebenta sa feed ko? Wait, ito ba yung e-commerce? Ano yan? Bagong K-pop group? E-commerce? OA naman sa gulat, sis. Oo nga, e-commerce. E-commerce? Uy, ano to? Bakit parang lahat kayo shock na shock? Let me explain something. Ang ginagawa naming pagbebenta online ay kabilang sa e-commerce o yung electric commerce. From the word itself, electronic. Gumagamit kami ng computer para sa commerce o yung pagbebenta ng goods and services. Pero wag kakalimutan na hindi lang basta-basta buy and sell ang e-commerce. Kasama rin ito lahat ng business transactions na gumagamit ng electronic or computer. For example, automated phone systems, touchscreen kiosk, ATM, or even the debit and credit card. Kung fan ka din ng K-pop, syempre, ang gamit sa ticket selling, syempre, e-commerce din yan. 'Di ba? Nakita natin yung rapid expansion ng e-commerce throughout the past few decades. Nag-emerge siya from transformative force in the global economy. Enabled by widespread internet access, digital payment system, and efficient logistics. E-commerce has reshaped how businesses interact with consumers and how consumers make purchasing decisions. For example, kung dati, kailangan pa natin pumuntang mall para mabili lahat ng mga gusto nating gamit. But with the use of e-commerce, with just one click, makukuha na natin siya within the day or even within an hour, baka pwede nang ma-deliver. Bukod doon, pinalawak din ng e-commerce yung choices natin kasi pwede na tayong umorder overseas. Kung may gusto kang gamit from other country, pwede mo nang i-add to cart yan. Dahil din sa e-commerce, nagkaroon tayo ng convenience, scalability, and accessibility. Lalo na nung natin siya na-appreciate nung COVID pandemic. Kasi, di ba, nasa bahay lang tayo nun, tapos nakakuha na natin lahat ng gusto nating bilhin. Kaya feeling ko talaga, hindi natin kayang mabuhay without ang e-commerce. Indispensable, kumbaga. Indispensable! Ayan mga sis. At dahil nga super duper lawak at ang daming options ang dala ng e-commerce, there are 5 categories to serve different groups and fulfill unique needs. Ang first ay we have business to consumer or the B2C. This is the most widespread form of e-commerce where businesses sell products or services directly to individual consumers. Ayan ang gusto natin, di ba? Simple said, kahit ikaw ay makikabili agad sa mga companies na ito. Ito ay katulad lamang ng Amazon, Lazada, or Shopee. Kilala rin ang mga ito para sa mga user-friendly interfaces or madaling gamitin o i-maneuver ang app. Fast delivery din ito. Pwedeng bukas lang, nandyan na yung package mo. At syempre, ang pinakamahalaga, competitive pricing. At aminin natin na mas hamak na mas mura ang online kesa sa malls. Second, we have the business-to-business or B2B model. Dito, hindi pwede na basta gusto ko as an individual, bumili ay pwede. Strictly from one business to another lang ang transaction. Example nito ay isang manufacturer selling raw materials to a wholesaler or a software company offering cloud services to corporate clients. Typically, ang focus ng B2B ay on bulk orders
long-term contracts, and specialized pricing models. Third, we have the S-consumer to consumer or C2C model, which enables individuals to sell directly to other individuals. Example nito ay yung mga online marketplace like eBay, Facebook Marketplace, or OLX. Itong mga platforms na ito ay nagpo-provide ng space for second-hand goods, handmade products, or collector items, usually involving peer-to-peer communication and negotiation. Fourth, consumer-to-business or C2B models. Hindi ito masyadong kilala kasi madalang nga naman na isang tao ang magsusupply sa kumpanya. Pero unti-unti na itong nagbabago dahil sa social media. Example nito ay freelancers, influencers, and content creators who offer services such as a graphic design, writing, and promotion in exchange for compensation. Last, and ang fifth natin ay yung business to government or yung B2G na tinatawag natin. Ang consumer to government, C2G, itong models na ito ay referring to business or individuals na interacting with public sector entities. Kunwari, companies bidding for government contracts through online portals o kaya naman ay individuals paying taxes or applying for license online. Grabe! Ang dami na talaga nating natututunan tungkol sa naitulong ng ICT e-commerce, no? Pero that's not all. Dahil may iba't ibang advantages din itong dala. Una na dyan, meron siyang global reach na kung tawagin. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa ating consumers and suppliers? Regardless kung gaano kalaki o kaliit ang isang company at kung nasan man ito sa mundo, basta meron kang internet connection, ay meron kang opportunity na makapagbenta worldwide. At para naman sa mga company, mas malaki ang market and profitability habang ang consumers naman ay more and more and more choices. Meron ding 24/7 availability ang e-commerce. O di ba, aminin ninyo, maski nasa school or madaling araw, nakakapag-scroll at add to cart pa rin tayo. Talagang hawak ng consumers ang oras nila at mas convenient, hindi ba? Mas mababa rin ang operational cost na kailangan ng business owners kung gagamit sila ng online platforms. Isipin natin, no, ano ba yung mga bumubuo sa expenses ng mga business owners? Una na dyan ay yung rent, yung utilities, yung pasweldo dun sa mga tao nila, at yung transport ng mga product. At halos lahat yun ay mababawasan kung hindi man matanggal completely. And due to lower operational cost, mas kaya ng business owners na mag-offer ng competitive pricing, which for us, consumers, translate into lower product prices. And through e-commerce, we also gain data-driven insights na pwedeng gamitin ng businesses to analyze their consumers' behavior, preferences, and trends. At para naman sa ating individuals, mas nagiging personalized ang user experience natin, meaning mas catered yung ads and other suggestions. Halimbawa, kapag may sinerge ka online na product, di ba, mas nadami yung ads for that specific product dun sa online shopping platforms, hindi ba? And through the use of electronics, nagkakaroon din ng businesses ng option to scale and automate their operations. Meaning, mas mapapadali din ng order fulfillment, yung payment processing, and customer service. At higit sa lahat, mas mabilis mong makukuha ang parcel mo from Shenzhen Sorting Center. Ay, super perfect naman ito. Makapag-online shopping na nga. Pero wait, katulad ng lahat ng bagay, hindi naman perfect ang e-commerce kahit gaano kaganda to. Kaya para well-informed kayo as consumers, dapat lang na i-discuss din namin ang disadvantages nito. May security and privacy risks ang paggamit ng e-commerce. Dahil syempre sa paggawa ng account, sa pagbabayad, sa shipping, lahat yan ay hinihingan tayo ng sensitive o personal information na pwede maging prone to
data breaches since electronic nga lahat. Kaya dapat makipag-transact tayo through reputable sites or platforms para ma-minimize natin as much as possible yung risks na yun. Sa sobrang worldwide din ng e-commerce, madaming nagko-compete na business. Kaya kung business owner ka, pwedeng mahirapan ka umisip ng mga pakulo na magpapa-stand out sa business mo. While kung consumer ka naman, pwedeng magkanda hilo-hilo ka na sa dami ng options at shops na nag-o-offer ng similar products. Kaya dapat maging wais tayong buyers para ma-discern natin yung best product at the best price point. Yung pinakasulit, kumbaga. Kapalit naman ng ating convenience, maaari ding may logistical complexity. Very big words, no? Pero to simplify, dahil ang daming shipping na pinagdadaanan ng products natin, maaaring mas mahirapan tayo sa shipping or returns. For example, in the incidence of delays. Meron ding lack of physical interaction. Sa photos lang natin nakikita yung products. Hindi natin na-check lahat ng parts or aspects at mahirap din ang sizing madalas. Ilang damit na ba sa Shein ang hindi nagkasya? And lastly, nagiging masyadong dependent sa technology yung process. Kaya kung may errors or outages, affected tayo. Minsan nakikita natin yan, di ba? May maintenance on ganitong dates or may upgrades at hindi mo na magagamit yung app or website. Super hassle, di ba? Hindi nakaka-pretty. Oh no, paano na kaya? Dapat kayang makijoin pa rin ako sa trend ng online shopping? Parang ang dali-dali kasi. Don't worry, madam. Kasi according to the expert, mag-i-improve pa naman ang e-commerce in the future na maaaring mag-solve yung mga disadvantage na meron nito ngayon. Correct ka dyan, sis. Expected na magkakaroon na ng augmented reality or ang AR, virtual reality or ang VR at ang artificial intelligence or mas kilala sa AI. Kaya parang shopping in real life na rin ang dama ng online shopping. Kahit sa mobile phones lamang, no, more sa sofang hindi ka At dahil sa issue ng climate change na nagdudulot nitong super duper heat index, mas nagiging conscious na rin tayo sa environmental impact natin. Kaya ang mga businesses ay nag-a-adapt ng transitioning to eco-friendly packaging, carbon-neutral shipping options, and ethical sorting practices. At panghuli pero pinaka-importante, mas magiging mabilis at secure na rin ang pagbabayad online through digital payment systems and cryptocurrencies. Kaya less hassle and threat na of scams and breaches. Huwag lang kakalimutan syempre na maging wais na mamimili. Aba, naka-check out na rin ako. Sa kaalaman, akala ko nga live selling lang eh. E-commerce lecture na pala. Kaya next time na may magbebenta sa feed mo, huwag kang maiinis. Mag-add to cart ka ng kaalaman. So, bye-bye na mga madam. Kita-kits next budol!